Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about post tenebras luz, after darkness there's a light. So our scripture is all about John chapter 1 verse 5. So the light shine in the darkness and the darkness has not overcome it. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng liwanag ni Kristo sa gitna ng kadiliman. So, ito ay tungkol sa katotohanan ng ang liwanag ng ebanghelyo ay hindi kayang patayin o pigilan ng kadiliman ng kasalanan at kamangmangan. So, ipinapakita nito na si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan ay dumating upang magbigay ng kaliwanagan sa mga nasa dilim kahit kaano pa kalalim ang kadiliman. So, hindi nito magagapi ang liwanag na dala ni Kristo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the gospel is unstoppable. So, yung mga mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ni Kristo is patuloy na umaabot sa mga tao saan man. So, hindi mapipigilan ng anumang balakid. So, second is the gospel extinguish darkness. So, yung ebanghelyo ni Kristo is yung ebanghelyo ni Kristo ay nagdadala ng kaliwanagan at pag-asa. So, winawasak nito yung mga kasinungalingan at takot na hatid ng kadiliman. Last teaching is the gospel cannot be snuffed out. And so, dito ang liwanag ng ebanghelyo is patuloy na nagniningning at kahit ang pinakamadilim na bahagi ng sanlibutan ay hindi kayang patayin ang ninggas nito. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is thank God for enlightening us. So, dapat nating pasalamatan ng Diyos sa liwanag na ibinibigay niya sa atin na nagbukas ng ating mga mata sa katotohanan ng kanyang pagmamahal at kaligtasan. So, second is pray for people in darkness to see the light. So, dapat natin ipinalangin ng mga taong hindi pa nakikilala o nakakakilala kay Kristo upang sila ay magkaroon din ng kaliwanagan mula sa Diyos. So, last is ignite a fire that will burn through generation. So, dapat tayong magkaroon ng malasakit na ipaasa ang liwanag ng ebanghelyo sa susunod na mga henerasyon na ang bawat isa is magniningning para kay Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion talks about what firewood can you contribute to kindle the fire of the gospel. So, upang mapanatiling nagniningas or naniningas ang apoy ng ebanghelyo, ano nga ba ang maiambag natin? So, dito maaring ito ay sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pakibahagi sa salita ng Diyos, pagsaserbisyo sa ating komunidad, o kahit sa simpleng pakikipag-usap sa mga nangangailangan ng pag-asa. So, ang bawat kilos kasi na nakatuon sa pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo ay isang piraso ng panggatong na nagpapalakas sa ningas ng liwanag ng ebanghelyo.